komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Panalangin bago magsimula ang klase. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa araw na ito. Puspusin mo nawa kami ng iyong mapagpalang biyaya. Ingatan at gabayan mo kami, Ama, sa lahat ng aming gagawin. At naway, ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Ama, ilayo niyo rin po kami sa anumang karamdaman, lalong-lalo na sa COVID-19. Ingatan niyo po ang mga mahal namin sa buhay at pagpalain mo po kami sa araw-araw. Bigyan niyo rin po kami ng karunungan sa mga oras na ito nang sa gayon ay maunawaan namin ang mga leksyon na aming pag-aaralan. Ito po ang aming dalangin sa inyong anak na si Jesus. Amen. Makinig, manood at matuto sa asignaturang Filipino. Inaanyayahan ko kayong lahat sa first virtual lesson ng Senior High School Department. Ako si Ma'am Rina, ang inyong gurong taga-agapay sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Bago tayo magsimula, ay hayaan niyo munang batiin ko kayo sa pagsisimula ng taong Pampanuruan 2021-2022. Ang edukasyon sa panahon ngayon ay sadyang mapanghamon. Dati-dati, tayo ay nasa face-to-face learning. Pero dahil sa banta ng COVID-19, hindi na muna ito maaari. Sa kabila nito, ay patuloy ang pagsusumikap ng Department of Education, Luwakhan National High School, mga guro, mga magulang, at syempre ng mga mag-aaral upang ating itong malagpasan. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga module, panulat at papel, dahil panibagong araw na naman ang puno ng kaalaman ng ating pagsasamahan. Mula sa Module 2, mga teorya ng pinagmulan ng wika. Narito ang mga layuning ating dapat matamo pagkatapos ng aralin na ito. Natutukoy ang mga kahulugan ng mga konseptong pangwika. Una, nailalahad ang pinagmulan ng wika batay sa teorya at mga halimbawa nito. Ikalawa, nakapagbibigay ng saloobin hinggil sa kahalagahan ng pag-aaral ng mga teorya ng wika. Bago tayo magpatuloy ay ating munang balikan ng ating nakaraang aralin. Balik-aral. Panuto. Ilahad ang katangian ng wika na tinutukoy sa bawat pangungusap. Una, ang pag-aaral ng wika ay nagsisimula sa mga tunog bago ang salita at pangungusap. Tama, ang wika ay systematic na balangkas. Ikalawa, sa pagdaloy ng panahon, patuloy na nababago ang tuntunin ng wika, gayon din ang pagbaybay at iba pang tuntuning gramatikal. Mahusay! Ang wika ay dinamiko. Ikatlo, nagkakaintindihan ng mga tao sa iisang komunidad. Magaling! Ang wika ay kabuhol ng kultura. Ikaapat, naipapahayag natin ang katotohanan dahil sa wika. Tama! Ang wika ay sinasalita. At ang huli, bawat titik ng mga salita ay may tunog na nagpapabago sa kahulugan kapag Pilipino.
Magaling! Ang wika ay makabuluhang tunog. Batid ko na alam na ninyo ang ating nakaraang aralin. Kaya naman, dadaho na tayo sa ating bagong talakayan. Para sa pagganyak, tunog ko, hulaan mo. Hayya! Yeah! Wow! Mekeni mekeni tuk tuk do re mi. 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 Tuk tuk do re mi. Napakinggan bang mabuti ang mga tunog? Mahusay! Kung gayon, ano-anong mga tunog ang inyong narinig? Tama! May mga tunog na galing sa hayop tulad ng aso, pusa at baboy. Ano pa? Tama! Mga tunog na galing sa mga bagay tulad ng telepono, kampana at martilyo. Ano pa? Magaling! May mga tunog rin ng paghiyaw. Ano pa? Tama! Meron din ditong mga emosyon tulad ng wow at haha. Ano pa? Tama! Meron din kayong narinig dito na tila isang ritual. Saan ninyo madalas marinig ang mga tunog na ito? Tama! Pwedeng sa palengke, pwedeng sa bukid, sa lipunan, sa paligid, at kung saan man. Hindi ba kayo nagtataka kung saan nagmula ang mga ito? Hindi rin ba kayo nagtataka kung paano nabuo ang mga tunog na ito? At dyan na nga papasok ang ating bagong aralin. Ating malalaman kung ano-ano ba ang mga teorya kung saan nagmula ang wika. Pagtalakay sa aralin. Mga teorya ng pinagmulan ng wika. Saan nga ba nagmula ang wika? Maraming haka-haka sa pinagmulan nito. Subalit sa dinami-rami ng teorya ng iba't ibang tao ay hindi pa rin malaman kung saan, kailan at paano nga ba nagsimula ang wika. Tinatanggap ng mga dalubwika na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring katiyakan ng iba't ibang teorya ng pinagmulan ng wika. Isa itong palaisipan na hanggang sa kasalukuyan ay hinahanapan ng patunay, nananatiling hiwaga o misteryo. Ano nga ba ang teorya? Ito ang tawag sa siyentipikong pag-aaral sa iba't ibang paniniwala ng mga bagay na may mga batayin, subalit hindi pa lubusang napatutunayan. Teoryang bawaw. Ang wika raw ng tao ay mula sa panggagaya sa mga tunog, mula sa kalikasan at sa mga hayop. Ang mga primitibong tao di umano'y kulang na kulang sa bokabularyong magagamit. Kaya naman, ang mga bagay-bagay sa paligid ay binigyan nila ng taguri sa pamamagitan ng mga tunog na nililikha ng mga ito. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang tawag sa tuko ay tuko, dahil sa tunog na nililikha nito. Pansinin ng mga batang nagsisimula pa lamang magsalita. Hindi ba't ang tawag nila sa aso ay aw? At sa pusa naman ay meow? Isa pang halimbawa ay ang pagtilaok ng mga manok sa madaling araw na nagsasabing paumaga na. Narito ang mga halimbawa para sa teoryang bawaw.
Paghampas ng mga alon. Pagsayaw ng mga dahon. Oink-oink mula sa tunog ng baboy. Meow-meow para sa tunog ng pusa. Aw-aw para sa tunog ng aso. Teoryang dingdong. Lahat ng mga bagay ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa bawat isa, at ang tunog niyon ang siyang ginagad ng mga sinaunang tao na kalaunay nagpapabago-bago at nilapatan ng iba't ibang kahulugan. Ayon sa teoryang dingdong, nabuo ang wika sa pamamagitan ng mga tunog ng mga bagay-bagay sa paligid. At kahalintulad nito ang onomatopeya sa tayutay. Narito ang mga halimbawa para sa teoryang dingdong. Tok, tok, tok para sa tunog sa pagkatok ng pinto. Tik-tak para sa tunog ng orasan. Kring-kring para sa tunog ng telepono. Teoryang pupu. Ito ay mula sa tunog na biglang nabigkas ng tao sa kanyang emosyon o damdamin, tulad ng pagkagulat, pagkasaya, kapag nasaktan, at iba pa. Narito ang mga halimbawa para sa teoryang pupu. Wow! Teoryang yoheho. Ang tao ay natutong magsalita, bunga di umano ng kanyang puwersang pisikal. Hindi namamalaya ng isang tao na siya pala'y nakalilikha ng tunog kapag siya ay gumagawa ng isang gawain o pagkilos. Hindi nga ba tayo'y nakalilikha ng tunog kapag nag-e-exert ng puwersa? Halimbawa, kapag tayo ay nagbubuhat ng mabigat na bagay, nangangarate, sumusuntok, o maging ang pag-ire ng ina sa kanyang panganganak. Narito ang mga halimbawa para sa teoryang yoheho. Hiya! Yeah! Teoryang tata. Ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalaunay nagsalita. Tinatawag itong ta-tana sa wikang Pranses na ang ibig sabihin ay paalam o goodbye. Sapagkat kapag ang isang tao nga naman ay nagpapaalam ay ikinakampay ang mga kamay ng pataas at pababa, katulad ng pagtaas at pababa ng dila kapag binabanggit ang salitang tata. Narito ang mga halimbawa para sa teoryang tata. Pagkampay ng kamay, pataas pababa bilang pamamaalam. Pag-iling bilang pagtanggi. At thumbs up sa pagsang-ayon. Teoryang tararabum de ay. Ang wika raw ng tao ay nag-ugat sa mga tunog na kanilang nililikha sa mga ritual na ito na kalaunay nagpapabago-bago at nilapatan ng iba't ibang kahulugan. Likas sa mga sinaunang tao ang ritual. Kakibat nito ang pagsayaw at pagsigaw
gayon din ang incantation o bulong. Narito ang halimbawa para sa teoryang Tararabum de Ay. Teoryang Biblikal, ang Tore ng Babel. Batay sa istorya ng Biblia ay iisa lamang ang wika noong unang panahon. Kaya naman ay walang suliranin sa pakikipagtalastasan. Ating panoorin ang video upang malaman kung paano ginulo at nagkaroon ng iba't ibang wika batay sa teoryang ito. Ang Sagradong Biblia, the New King James Version, unang libro ni Moses, Genesis, ang Tore ng Babel. At ang buong lupa ay isang wika at isang salita. At nangyari nga na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar at sila'y nanahan doon. At nagsipag-usap sila sa isa't isa. Hali kayo, tayo gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti. At inari nilang bato ang laryo at ang biton ay inaring argamansa. At nagsipagsabi sa isa't isa, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog na ang taluktok nyo na iaabot hanggang sa langit. Magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo magkalat sa ibabaw ng buong lupa. At bumaba ang Panginoon upang tignan ang bayan at ang muog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon ngay walang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Hali kayo, tayo'y bumaba at yan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Ganito pinaghiwalay ng Panginoon ang mga tao mula riyan sa ibabaw ng buong lupa. At kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa, at mula roon ay pinaghiwalay sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Upang ating malaman o masukat ang inyong natutunan sa ating aralin, tayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Pangkatang gawain. Panuto. Hinati ang klase sa 6 na pangkat. Bawat pangkat ay binigyan ko ng isang teorya. At inyo itong gagawan ng virtual na presentasyon. Ang pangkatang gawain ay naibigay na ng guro isang araw bago talakayin ng aralin bilang preparasyon. Pamantayan sa pagpupuntos. Presentasyon ng video, 10 puntos kung maayos at naging malikhain ang presentasyon ng video, 7 puntos kung hindi gaanong maayos at naging malikhain ang naging presentasyon ng video, at 5 puntos kung walang kaayusan ng presentasyon at hindi kinakitaan ng pagkamalikhain. Kaugnayan sa aralin, 10 puntos kung kinakitaan ng kaugnayan sa araling tinalakay ang isinagawang video, 7 puntos kung hindi gaanong kinakitaan ng kaugnayan sa araling tinalakay ang isinagawang video, at 5 puntos kung hindi kinakitaan ng kaugnayan sa araling tinalakay ang isinagawang video. Nilalaman, 10 puntos kung makabuluhan ang nilalaman ng video, 7 puntos kung hindi gaanong makabuluhan ang nilalaman ng video, at 5 puntos kung walang kabuluhan ang nilalaman ng video, na may kabuuang 30 puntos. Unang pangkat. Pangkat ng teoryang Bawaw. Sa paksang ito, ating pag-aaralan kung ano nga ba ang teorya ng Bawaw at mga halimbawa nito. Ang teoryang Bawaw o teorya ng pinagmulan ng wika ay isang mahalagang paksa na ating dapat bigyan pansin.
Ayon sa mga scholar, tinatayang may 3,000 na taon nang nakalipas nang magkaroon ng interes ang mga tao sa pag-aaral ng pinagmulan ng wika. Isa lamang dito ang teorya ng bawaw sa mga ito. Ayon kay Max Miller, sinasabing maaaring ang wika raw ng tao ay nagmula sa panggagaya sa mga tunog ng kalikasan. Ang mga primatibong tao di umano ay kulang sa mga bokabularyong magagamit. Dahil dito, ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid ay natutunan nila ang mga tagurian sa pamamagitan ng mga tunog. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang tuko ay tinatawag na tuko. Pansinin na lamang ang mga batang natututo pa lamang magsalita. Hindi ba't nagsimula sila sa mga panggagaya ng mga tunog tulad ng meow, meow, meow. Oink oink. Oink oink. Oink oink. Oink oink. Quack quack quack. Moo. Moo. Tuwit! 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 Taktaraka! Kokak, kokak, kokak. Ginagaya naman daw ng tao ang tunog ng kalikasan at paligid gaya ng pagtunog ng kampana, utak na ulan at laniklik ng kawayan. Kahit nakakatawa man, pakinggan ang teorya ng bawaw o ng teorya ng pinagmulan ng wika ay isang mahalagang paksa na ating dapat bigyan pansin. Hi, hello! Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Carla Santos at ako po ang nangunguna sa aming grupo. At ang teoryang dingdong ang aming ipepresenta. Ang teoryang dingdong. Ito ay isa sa mga teorya na pinagmulan ng wika. Ito ay kahawig ng teoryang bawaw. Ayon sa teoryang ito, nagkaroon daw ng wika ang mga tao sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng bagay-bagay sa paligid na likha ng tao. Lahat ng bagay ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa bawat isa at ang tunog na yon ang siyang ginagaya ng mga sinaunang tao na kalaunay nagpapagbago-bago at nilapatan ng iba't ibang kahulugan. Ito ang mga halimbawa ng tunog sa paligid na gawa ng tao. Ring, ring. Ito ay tunog ng telepono. Ang telepono ay isang aparatong pantelekomunikasyon o nagtatawid, hatid o tulay at tumatanggap ng tunog o ingay, na kadalasan ay boses at pananalita, galing sa dalawang magkalayong lugar o pinagmulan. Karamihan sa mga teleponong ito ay nagpapatakbo gamit ang mga elektronikong. Ito ay orasan. Ito ay uri ng tunog na nanggagaling o naririnig mula sa orasan. Nakasanayan na ng mga Pilipino na ang tunog ng orasan ay tik-tak. Kahit sa mga bata sa eskwelahan ay tinuturo ito ng mga guro. Kaya nataguri ang tik-tak, ang nasabing tunog o huni na nanggagaling dito. Dahil na din sa pagsasalin ng mga tao kaya nasabing ito ang tunog nito. Kaya ito na din ang nasabi o naimbento na huni ng orasan. Pok, pok, pok. Ito ang tunog ng martilyo. Ang martilyo ay isang kasangkapan na may dalawang parte. Ginagamit ito bilang pumukpok ng iba't ibang bagay. Kadalasan itong ginagamit sa pagpako, pagkakabit ng mga materyales, pagpapanday ng bakal,
at pagsira ng gamit. Ang mga martilyo ay may iba't ibang disenyo ng hugis, laki at istruktura. Depende kung saan ito gagamitin. Klang-klang, tunog ng kampana, naglalabas ito ng malakas na tunog. Makikita ito sa simbahan o sa paaralan. Ginagamit ito sa simbahan kapag magsisimula na ang misa. Ginagamit sa paaralan kapag maglalabas na ang mga bata. Brum brum, ang tunog ng motorsiklo. Ang motorsiklo ay isang bagay na gawa ng tao na may kakaibang tunog na nagmumula dito. Simula nang naimbento ang motorsiklo, nakasanayan na ng mga tao ang tunog nito. At dahil sa pasalin-salin na wika ng mga tao, nakabuo ang mga tao ng isang salita na kung saan ay matatawag itong motorsiklo. Ding-dong, ito ay tunog na nagmumula sa doorbell. Ang doorbell ay isang bagay na matatagpuan sa labas ng bahay. Ito ay ginagamit o pinipindot upang ipaalam sa taong nasa loob ng bahay na mayroon silang bisita. Hello po sa inyong lahat at magandang araw po. Ako po si Alvin de la Cruz Caputol, ang leader ng Group 3. At nandito rin po ang aking mga member na sina Siren Trisha Claire, Junior, Cleca Manuel, I'm Russell J. Gigante, Alexa Lignal, Andrea Shane Laksamana, Daniel Pilan Dicho. Ang aming pong ipapakita o i-acting ay tungkol sa teoryang pupo, kung saan sinasabi sa teoryang ito na dahil ang mga tao ay may taglay na damdamin at kapag nasapol ang damdamin ito, nakapagbubulas siya ng mga salitang kaakibat ng nararamdamang tuwa, lungkot, takot, pagkabigla, pagkamangha, sakit at iba pang uri ng damdamin. Panoodin po natin at mamangha. Aw! Magpapaalam lang po sana ako. Aalis po ako mamaya. Saan ka naman pupunta? Gagawa po sana kami ng project dun sa bahay ng kaklase namin. O basta huwag ka magpapagabi ah. Opo. Yes. Go! Ay, kabayo. O, ikaw pala. Thank you. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Sige, wait lang ako. Wala akong makakain. Sige. O kuya, nakauwi ka na pala? Oo, kakauwi ko lang. Kuya, nabili mo ba yung pinabibili ko sa'yo? Oo, eto o. Yehey, salamat kuya. Mama. Hoy, tikman mo to, masarap. O, di ba galing ko? Rap ne? Pwede na daw tayong vaksina na ng Moderna, 12 to 17 years old. Meron ng EUA sa Pilipinas. Talaga? Di sobrang saya pala pag gano'n. Kasi pag nabaksina na tayo, pwede na tayo makabalik sa school at meron na antibodies ang ating katawan. Hindi na tayo, or maliit na lang chance ang mahawa tayo ng COVID. Diba? Kasaya nun. Ganun na nga, diba? sa pangkat ng Yuhe. Lorraine Pamintuan mula sa pangkat ng Yuhe. Mike Lester Martin mula sa pangkat ng Yuheho. John Lester Nicban mula sa pangkat ng Yuheho. Ako po si John Mark Morales, pangkat ng Yuheho. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Claire Monique S. Bituin, ang pinuno ng aming grupo. Ang pangkat 4 na inatasang iulat ang teoryang Yuheho. Ano nga ba ang teoryang Yuheho? Saan nga ba ito nagsimula at paano natin ito nagagawa? At ngayon ay aming tatalakay sa alam mo. Ang teoryang Yuheho ay teorya na nagmula sa linguistang si A.S. Diamond sa dako ng Beryl at taong 2003. Pinaniniwalaan ni A.S. Diamond na ang tao ay natutong magsalita ng dahil sa paggawa, pagkumpuni at marami pang mga bagay na maaaring gamitan ng puwersa. Sa kabilang banda, may mga pag-aaral din na ito ay unang nasapadtahan ni Noir, isang scholar noong
19,000 taon. Pinaniniwalaan ng mga nagmungkahi ng teoryang ito na ang tao ay natutong magsalita bunga di umano ng kanyang pwersang pisikal. Hindi nga ba tayo nakalilikha din ng tunog kapag tayo nag-e-exert ng pwersa? Anong tunog ang nililikha natin kapag tayo nagbubuhat ng mabigat na bagay? Sumuntok, nangangarate at nanganganak ang isang ina. Narito naman ang mga halimbawa ng tunog ng teoryang Yoheho. Tara na't pakinggan natin. Ang pag-iri ng isang magulang habang nilalabas ang sanggol, isa din ito sa halimbawa ng teoryang Yoheho dahil ginamitan mo din ito ng pwersa o pisikal na lakas para mailabas ang sanggol. Karate, ang tunog ng pagsipa o pagbuwelo nila bago sumipa ay isang halimbawa ng teoryang Yoheho dahil gumamit ng pisikal na lakas. Ang pag-ehersisyo ay dapat ng pinaganan sa teoryang Yoheho dahil ito ay nakakalikha ng tunog gamit ang pisikal na pwersa. Gaya ng pagja-jogging, nakakalikha ang paa natin ng tunog gaya sa pwersa ang ating binigay. Ang pagbubuhat ng isang mabigat na bagay ay kabilang ito sa teoryang Yoheho, sapagkat ginagamitan ito ng pisikal na lakas. Makakarinig ka dito ng tono ng boses na nabibigatan o parang pagod na pagod. Ibig sabihin, nakakalikha ka ng tunog galing sa iyong pisikal na lakas, nang siyang nagpapakitang kabilang ito sa teoryang Yoheho. Ang tagupwar ay isa sa mga halimbawa nito. Ang larong ito ay kumakailangan ng pisikal na lakas at puwersa sa pamamagitan ng paghatak ng lubid ng bawat kupunan. Kasabay nito ang mga tunog o salita na maigagawa dulot ng dahil sa puwersa. ibabahagi ang teoryang Terra-Pung V8. Ano nga ba ang teoryang ito? Ang teoryang ito ay nagsimula sa mga ritual ng sinaunang tao. Ang wika raw daw ng tao ay nagmula sa tunog ng mga ritual na kanilang ginagawa na naging daan upang sila ay magkaintindihan at matutong magsalita. Ang mga pagsayaw, pabulong,
incantation, pagsigaw ay kanilang binibigyan ng kaukulang kahulugan hanggang ang mga ito ay nagpabago-bago. Ang mga larawan na ipapakita ay ang mga halimbawa ng mga ritual na ginagawa noon ng mga sinaunang tao. Narito ang mga puntos ng bawat pangkat para sa pangkatang gawain. Ang unang pangkat ay nakakuha ng 27 puntos. Ang ikalawang pangkat ay nakakuha ng 24 na puntos. Ang ikatlong pangkat ay nakakuha rin ng 24 na puntos. Ang ikaapat na pangkat ay nakakuha ng 27 puntos. Ang ikalimang pangkat ay nakakuha ng 24 na puntos. At ang ika-6 na pangkat ay nakakuha ng 21 puntos. Paglalahat. Teorya. Ito ang tawag sa siyentipikong pag-aaral sa iba't ibang paniniwala ng mga bagay na may mga batayin subalit hindi pa lubusang napatutunayan. Narito ang mga teorya ng pinagmulan ng wika. Teoryang bawaw, teoryang dingdong, teoryang pupu, teoryang yoheho, teoryang tata, teoryang tararabum deay, at ang teoryang biblikal. Paglalapat. Bilang mag-aaral, bakit mahalagang pag-aralan ang mga teorya ng pinagmulan ng wika? Bakit mahalagang pag-aralan ang mga teoryang pinagmulan ng wika? Upang malaman ang tungkol sa kasaysayan ng wika at kung paano nakabuo ang tao ng iba't ibang uri ng dialekto. Mahalaga na pag-aralan ang teorya ng bawat wika upang magkaroon tayo ng kamalayan o kaalaman tungkol sa kasaysayan at kung paano nga ba nabuo ang iba't ibang salita noong sinaunang panahon. Upang malaman ang kasaysayan ng wika at para hindi makalimutan ng bagong henerasyon kung paano nakabuo ng iba't ibang uri ng dialekto. Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng wika at pinagmulan nito sa ating buhay? Sa pamamagitan ng wika kaya nagkakaunawaan at nagkakaroon ng madaling komunikasyon ng bawat tao, kundi pati na rin sa mga karatig bansa nito. Ang wika ay kaluluwa ng isang bansa at salaming lipunan. Kung wala ang wika, mawawalan ng saysay ang halos lahat ng gawain ng sangkatauhan sapagkat nagagamit ito sa pakikipag-ugnayan katulad sa pakikipagkalakalan sa diplomatikong pamamaraan ng bawat pamahalaan at pakikipagpalitan ng mga kaalaman sa agham, teknolohiya at industriya. Sadyang mahalagang matutunan ang mga teorya ng pinagmulan ng wika, hindi lamang ninyo bilang mga mag-aral, kundi ng lahat ng tao. Mahalaga ring matutunan natin ang kahalagahan ng wika at bakit ba natin kailangan itong gamitin at pagyabungin. Upang masukat ang inyong mga natutunan sa ating aralin, tayo ay dadako na sa pagtataya. Maghanda ng ika-4 na bahagi ng papel at inyong panulat. Pagtataya. Panuto. Tukuyin kung anong teorya ng pinagmulan ng wika ang binabanggit sa bawat bilang. Una, ayon sa teoryang ito ay pisikal na lakas ang siyang pinagmulan ng wika. A. Teoryang bawaw. B. Teoryang dingdong. C. Teoryang yoheho. D. Teoryang tata. Tama, teoryang yoheho. Ikalawa,
Ayon sa teoryang ito ay iba't ibang kumpas ang siyang pinagmulan ng wika. A. Teoryang Yoheho, B. Teoryang Pupu, C. Teoryang Tata, D. Teoryang Tararabum de Ay. Tama! Teoryang Tata. Ikatlo, ayon sa teoryang ito ay tunog ng mga bagay sa kapaligiran ang pinagmulan ng wika. A. Teoryang Bawaw, B. Teoryang Dingdong, C. Teoryang Yoheho, D. Teoryang Tata. Magaling! Teoryang Dingdong. Ikaapat, ayon sa teoryang ito ay mga likas na tunog sa kalikasan ang pinagmulan ng wika. A. Teoryang Pupu, B. Teoryang Bawaw, C. Teoryang Tata, D. Teoryang Dingdong. Tama! Teoryang Bawaw. Ikalima, ayon sa teoryang ito ay mga tunog o huni sa mga ritual ang pinagmulan ng wika. A. Teoryang Yoheho, B. Teoryang Pupu, C. Teoryang Tararabum de Ay, D. Teoryang Tata. Magaling! Letter C. Teoryang Tararabum de Ay. Takdang aralin. Panuto, magsaliksik ng iba pang teorya ng pinagmulan ng wika bukod sa mga natalakay sa aralin. Ipaliwanag at magbigay ng mga halimbawa. Binabati ko kayo sa inyong pinakitang kausayan at pagtitiyaga sa ating aralin ngayong araw. Marami ba kayong natutunan tungkol sa mga teorya ng pinagmulan ng wika? Mahusay! Hanggang sa susunod na pagkikita, ako muli si Binibining Rina Joy Elizada, ang inyong gurong taga-agapay sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Laging tatandaan, wikang Filipino ay gamitin, ito ay sariling atin.